Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Magsasaka patay matapos pagtatagain ng nakaalitan sa inuman sa Pagudpud, Ilocos Norte. Good news sa mga motorista, may nakaambang oil price rollback sa susunod na linggo. Magkano kaya? Tinatayang 22 talampakang haba ng butanding sumadsad sa baybayin sa Lingayen, Pangasinan. At ang nakakaaliw na sea lion na hindi patatalo sa paggiling. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nangangamba ngayon ang ilang bangus growers sa Dagupan City dahil sa banta ng mainit na panahon. Kaya naman ilang paraan para makaiwas sa gataw, ipinayo ng isang fishery expert. Sundan sa ulat ni CJ Torida. 30,000 semilya ng bangus ang inihulog ni Tatay Rene sa kanyang halos 1 hektaryang palaisdaan kahapon. Aalagaan niya raw ito ng 2 buwan tapos ibibenta sa ibang bangus growers na nagsusupply sa mga pamilihan. Nandito tayo ngayon sa isang palaisdaan dito sa Barangay Lucaw, Dagupan City. At nakikita natin mga kapuso, kasalukuyan nagpapakain ng mga semilya na bangus si Tatay Rene. At ayon sa kanya, ang numero 1 raw na kalaban ng mga bangus grower ngayong mainit ang panahon ay yung tinatawag na gataw. Ibig sabihin, no, kulang ho ng oxygen yung tubig kaya sa ibabaw na sila humihinga. And worse, mamamatay sila. Oo. Mahigit 80,000 pesos daw ang puhunan ni Tatay Rene sa mga semilya. Hindi rin tiyak na mabubuhay o lalaki lahat ang mga ito dahil kinakain sila ng mga ibong mandaragit. Kung palalakihin daw ang mga bangus, aabutin ito ng 5 hanggang 6 na buwan, depende sa panahon. 2 beses daw pinapakain ni Tatay Rene ang kanyang mga alaga. May solusyon naman daw upang makaiwas sa gataw. Ayon sa eksperto, pwede raw magsagawa ng partial harvesting upang mabawasan ang stocks at luluwag ang palaisdaan. Pwede silang maglagay ng bangka doon sa palaisdaan, itali yung motor bangka, patakuhin at nang gumalaw yung tubig. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na iinit pa ang panahon sa Abril hanggang Mayo. Posible rin daw na papasok na ang tag-init sa susunod na linggo kung diri-diretso ang easterly wind flow. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Beep, beep, beep! Abiso sa mga motorista. May rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang nakikitang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Sa diesel, 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro. Habang 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Sabi ng DOE, isa sa mga nakakaapekto sa pagbaba ng presyo ay ang pagdami ng stock ng krudo sa Amerika at ang trade war sa pagitan ng Amerika at ilan pang bansa. Maaari po itong magbago batay naman sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Magsasaka patay matapos na pagtatagain ng nakaalitan sa inuman sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nakaalerto Glam Calicdan, Dizon. 2 magsasaka ang tinaga ng kanilang mga kainuman sa magkahiwalay na insidente sa Ilocos Norte. Dead on the spot ang magsasaka sa Pagudpud matapos makipagtagaan sa kapwa niya magsasaka. Ayon sa pulisya, naungkat ang dating alitan ng 2 magsasaka at nauwi ito sa tagaan. Nasa ospital ang sospek matapos magtamo ng mga sugat sa katawan. Mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Sa hiwalay na inuman sa Vintar, nagtamo ng malalalim na sugat sa leeg, tenga at braso ang isa pang magsasaka. Sa investigasyon ng pulisya, may sinakta ng biktima na kainuman nila ng sospek. Nagalit ang biktima nang umawat ang sospek, kaya umuwi ang sospek at kumuha ng espada. Pagbalik, doon na niya pinagtataga ang biktima. Nagpapagaling ang biktima sa ospital. Sumuko naman sa pulisya ang sospek dala ang espada.
Mahaharap siya sa reklamong frustrated homicide. Glam Kalikdan, D-Zone, 1 North Central Luzon. Truck inararo ang 7 sasakyan sa isang tulay sa Villasis, Pangasinan. Nakatutok, Jeric Pasilyao. Nagdulot ng matinding trapiko ang karambola ng 8 sasakyan sa Don Chofilo Season Bridge sa Villasis, Pangasinan kahapon. Nawalan daw ng preno ang isang wing van truck kaya nabangga nito ang 7 pang mga sasakyan. Kabilang sa mga inararo nito ang isang kotse, 2 truck, isang utility vehicle, 2 motorsiklo at isang tanker truck. Kung mahuhulog mo yan, halimbawa, ayaw mo ipaalis yung sasakyan namin dyan, tapos uuwi kayo, okay, yung sasakyan po namin nandyan, yung kotse nyo po, hindi po. Naabutan pa ng GMA Regional TV ang sagutan ng mga may-ari ng mga sasakyan na nasangkot sa aksidente. Yung unit nyo, kasi may proseso po kasi talaga yung insurance, wala po kami magagawa. Ganito po sir, Nais na mga nadamay sa aksidente na managot ang driver at mabayaran sila sa damage ng kanilang mga sasakyan. Kaya ngayon nga sir, nag-uusap sila. So lahat ng mga damages ng mga sasakyan na nagkaroon doon, sasagutin niya. Yung isa lang kanina, yung nakita niyo sir, yun ang gusto niya kasi on the spot na mabayaran siya ng pera. Nakapanayam din ng news team ang isa sa mga motoristang nadamay sa aksidente na si Ralph Paulo. Laking pasasalamat niya na nakaligtas siya at nagasgasan lang siya sa kamay kahit lumusot ang kanyang motorsiklo sa ilalim ng truck. Gusto sana mapalitan yung sasakyan sir, ginagamit ko pa pang trabaho Wala nang ibang nasaktan sa aksidente, kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Libo-libong katao, dagsa para makiisa sa Kalutan, Tugtugan, Tansayawan at Dalan sa Mangaldan, Pangasinan. Makibalita tayo, live mula kay CJ Turida. CJ? Chris, nandito tayo ngayon sa Rizal Avenue dito sa Mangaldan, Pangasinan kung saan gaganapin ang Kalutan, Tugtugan, Tansayawan at Dalan na pinakatampok na bahagi ng Mangaldan Fiesta 2025 at Pindang Festival. At makikita natin sa aking likuran ang hile-hilerang grilling station na nakikisa, Chris, mga kapuso, sa selebrasyon. Alauna kaninang hapon nang inumpisahan ang paglalatag ng mga mesa at upuan dito sa kahabaan ng Rizal Avenue dito sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan kung saan ginaganap ang sabi ko nga kanina yung pinakatampok na aktibidad sa kapistahan ng bayan at Pindang Festival. Ito yung Kalutan at Dalan. As early as 8 a.m. naman kanina nang ibigay ang mga Kalutan Grill package, yung mga nakikita nyo dyan sa gitna ng kalsada. Binubuo ito siyempre, ihawan, mayroon ding tong, may uling, 2 pakete ng tapa. Nako, ang sarap nito. Isang pakete ng longganisa, hindi lang longganisa at hindi lang tapa, meron ding mga bangus at sari-saring isda. At 2 bote ng soft drinks yung kasama sa package, mga kapuso. Pinalalahanan ng otoridad ang mga kalahok sa Kalutan na iwasan ang paglipat ng lokasyon. Ibig sabihin, kung ano yung itinalagang lugar para sa'yo, dun ka lang para walang magiging problema. Walang magiging aberya, mga kapuso. May pid din na ipatutupad ang CLAYGO o yung tinatawag na Clean As You Go upang walang maiiwan na kalat pagkatapos ng aktibidad. At kasabay ng Kalutan ang Tugtugan, Tansayawan at Dalan kung saan magrarakrakan ang 12 banda upang magbigay saya sa mga residente at mga bisita. Anytime from now, Chris, mga kapuso, ay isasagawa na yung ceremonial burning kung saan maglalakad yung mga opisyal ng lokal na pamahalaan at isa-isang sisindihan yung mga ihawan bilang hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon. Mamaya, babalik pa tayo sa iba pang kaganapan dito. Balik muna sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Samantala, literal na Hello Philippines, Hello World this Sunday sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Magbubukas na nga ang bahay ni Kuya para sa another historic collab ng GMA Network at ABS-CBN. Makikilala na natin ang Sparkle at Star Magic artist na kumasa sa hamon ng pagpapakatotoo. Siguradong ang big surprises at bigger drama sa unforgettable season na ito. Catch PBB Celebrity Collab Edition sa GMA Network, 6:15 p.m. tuwing weekends at 10 p.m. naman tuwing weeknights.
May live stream din sa kaparehong oras sa Pinoy Big Brother YouTube page, Kapamilya Online Live at I Want TFC. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa gitna ng mainit na panahon, may mga lugar ding mataas ang tsansa ng ulan. Nagbabalik ang amihan at shear line na posibleng magdulot ng mga pag-uulan, kasabayan ng patuloy na pag-ihip ng mainit na easterlies. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga pag-uulan pa rin sa Northern at Central Luzon at malalakas ang buhos, lalo na sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Tamang pag-aalaga sa mga hayop ngayong nararanasan ang mainit na panahon, ipinaalala ng eksperto. Silipin sa report. Ngayong nararanasan ng mainit na panahon, mayat maya ang pagbubuga ng tubig sa alagang aso ng pet lover na si MJ Fernandez ng Barangay Nalsian Centro, Calasiao, Pangasinan. Paraan daw niya ito upang maibsan ang damang init ng kanyang magtatatlong taong gulang na alagang golden retriever. Maliban sa pagbuga ng tubig sa kulungan, nilalagyan niya rin ng yelo ang inuming tubig ng kanyang alaga. Gayon din ang pag-switch ng electric fan para mapanatili itong presko. Hinihingal po sila masyado pag gantong init. Kaya po mas maganda po na dapat nasa cage lang po sila and may electric fan na naka-standby sa kanila. Paliwanag ng veterinaryo, kailangan ng ekstrang pag-aalaga sa mga alagang hayop ngayong nararanasan ng mainit na panahon. Nakararanas din daw kasi ng matinding init sa katawan ang mga hayop dahil sa mataas na heat index. Tulad sa tao, pwede rin daw makaranas ng heat stroke ang mga hayop. At the same time, mayroon silang sigurado na masisilungan para sigurado po na maiwasan natin yung mortality kasi napakataas po ng heat index ngayon. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, maaaring atakihin ng heat stroke ang mga hayop kung umabot sa 40 degrees Celsius o higit pa ang damang init ng mga ito. Ilan sa mga sintomas ng heat stroke sa mga alagang hayop ang matinding paghihingal, paglalaway, restlessness, breathing distress at marami pang iba. Payo ng eksperto, agad dalhin sa veterinaryo ang mga alagang hayop na nagpapakita ng mga sintomas ng heat stroke upang maagapan ang kanilang kondisyon. Mainam din daw na ilagay sa lilim ang mga alagang hayop. Samantala ayon sa Pag-asa, naitala ang 45 degrees Celsius na heat index kahapon, pinakamataas sa Dagupan City ngayong taon. Nasa 42 degrees Celsius naman ang forecast na heat index ngayong araw. So, asahan pa natin sa susunod na araw, nandyan pa rin yung malinsangan na panahon. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. 5 most wanted person sa Central Luzon arestado sa magkakaibang operasyon ng PNP. Tutukan sa report. Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 3 ang 5 sa mga most wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon. Sa San Jose del Monte City, Bulacan, nadakip ang 29 anyos na top 8 most wanted person sa lalawigan. Nahaharap siya sa 2 kaso ng statutory rape na walang piyansa. Sa Olongapo City, nahuli naman ang top 4 most wanted sa rehiyon. Mayroon siyang kasong qualified rape kaugnay ng RA 7610 at acts of lasciviousness. Walang piyansa para sa 2 kaso ng qualified rape habang itinagda ang 200,000 pesos na piyansa para sa kasong acts of lasciviousness. Sa Cabanatuan City, inaresto rin ang isang lalaki na akusado sa kasong statutory rape at 5 kaso ng paglabag sa RA 7610. Samantala, sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, nahuli ang isa sa itinuturing na most wanted sa Region 3 na may kasong statutory rape. At sa City of San Fernando, naaresto si alias Macho na kabilang sa top 5 most wanted sa lalawigan ng Pampanga dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinuri naman ni Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo ang masigasig na pagtatrabaho ng Pro 3 sa matagumpay na paghulit sa mga wanted person. Ang pagkakaaresto sa mga wanted person ay nagpapakita raw na walang kriminal ang makakatakas sa batas. CJ Torida, 1 North Central Luzon.
Habang nananatili sa ospital, nagpasalamat si Pope Francis sa mga nagdarasal para sa kanya sa pamamagitan ng isang audio message. Ipinarinig ang mensahe sa prayer service para sa Santo Papa sa St. Peter's Square sa Vatican City. 3 linggo nang nasa ospital si Pope Francis dahil sa sakit niyang double pneumonia. Ayon sa Vatican, stable ang lagay ng Santo Papa at hindi na siya nagkaroon pa ng panibagong episode ng respiratory crisis. Hindi rin daw nagkaroon ng lagnat at maayos ang naging resulta ng kanyang blood tests. Oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño de acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Isang higanteng butanding ang napadpad sa baybayin na bahagi ng barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan, alas 10 ng umaga kahapon. Tinatayang nasa 22 talampakan ang haba ng butanding. Ayon sa kumuha ng video na si Jerome Mayo Solis, sumama raw sa lambat ng mga mangingisda ang butanding. Nagtulungan ng abot sa 20 residente upang maibalik sa malalim na bahagi ng dagat ang butanding. Hinila pa raw ito ng 2 bangka. Ayon pa kay Jerome, inabot daw ng 30 minuto bago tuluyang naibalik ang butanding sa karagatan. Tanda na maraming pagkain na available. Nandyan yung maliliit na hipon. So hinahabol din nila yon kaya sila napapalapit doon sa atin. Iba pang kaganapan sa Kalutan, Tugtugan, Tansayawan, Erdalan sa Mangaldan, Pangasinan, ating alamin sa pagbabalik ni CJ Turida. CJ? Chris, sa mga oras na ito ay kapansin-pansin na parami ng parami ang mga nagpupuntahang tao rito, mga bisita na makikisa sa Kalutan, Erdalan na bahagi pa rin ng Pindang Festival 2025 ng Mangaldan, Pangasinan, mga kapuso. Kung magkikita natin dito sa gilid ng kalsadang kaya natatayuan natin dito sa Rizal Avenue ay narito rin ang mga food stalls maliban sa mga nakahilerang grilling station na kaisa sa selebrasyon. Kaugnay pa rin ang aktibidad, mga kapuso, sarado kanina pang alas 8 ng umaga ang kahabaan ng Rizal Avenue mula Presto Street hanggang Gubatan Triangle, Old PNP Building, JL de Guzman Street at Freaneza Street. At magtatagal ito hanggang alas 3 ng madaling araw. So mahaba-haba yung oras ng selebrasyon, mga kapuso, upang bigyang daan ang aktibidad na ito. Linawin lang natin na ang pagsasara ng mga nabanggit na kalsada ay pinagtibay ng isang executive order na pirmado po ng alkalde ng bayan. Aabot sa hindi bababa sa 500 grilling stations ang nakahilera rito para sa Kalutan, Erdalan. Pinapayuhan na Chris ang mga motorista, yung mga driver dyan na huwag mo nang dumaan sa mga nabanggit na kalsada at dumaan na lang sa mga alternatibong ruta upang makaiwas kayo sa aberya, mga mahal na chopper. Full force naman ang mga miyembro ng PNP at POSO upang maging maayos at mapayapa ang selebrasyon. Siguradong mapapasayaw at mapapakanta ang bawat isa sa Kalutan, Tugtugan, Tansayawan, Erdalan ngayong hapon dito sa Mangaldan, Pangasinan. Samahan pa yan ng mga nakakatakam na pagkain dito lang sa Pindang Festival 2025. Happy Fiesta, Mangaldan, Pangasinan. Yan ang pinakauling sitwasyon rito sa Rizal Avenue, Mangaldan, Pangasinan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naglabas ng paalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP
Kasunod ng ilang insidente ng sunog sa ilang flights na posible umunong nag-ugat sa mga power bank. Base sa regulasyon ng CAAP, bawal i-check-in sa mga bagahe ang power bank dahil itinuturing itong fire hazard. Pwede ito sa mga hand-carry luggage pero hindi dapat lalampas sa 100 watt-hours ang efficiency nito. Kung lampas sa 100 hanggang 160 ang watt-hours, kailangan mo na itong aprubahan ng airline. Istrikto namang ipinagbabawal kahit sa hand-carry ang power bank na lampas sa 160 watt-hours. Lalaking tinangkang sunugin ang kanyang bahay arestado. Sospek na hulihan din ng hinihinalang shabu. Tutukan sa report. Sa kulungan ng bagsak ng isang 39 na taong gulang na lalaki matapos mag-amok at nagtangkang sunugin ang sariling bahay sa Barangay Aponit, San Carlos City, Pangasinan. Sa investigasyon, bigla na lamang umanong nanggulo ang sospek sa kanilang lugar at lalo pang nagdulot ng pagkabahala sa kanyang pamilya at mga kapitbahay nang sindihan nito ang kurtina sa kanyang bahay. Bigla na lang nagsusunog ng bahay niya doon. Kumuha siya ng lighter, then sinusunog niya yung mga kurtina ng bahay nila. Pagdating ng mga pulis sa lugar, bigla umanong mas naging arogante ang sospek at pinagsisigawan ang mga rumesponding otoridad. Habang kinakapkapan ng mga pulis ang sospek, kinuha raw nito ang isang pakete ng hinihinalang shabu mula sa kanyang bulsa at inihagis. Sabi ng pulisya, posibleng lulong sa iligal na droga ang sospek nang gawin nito ang pag-aamok at tangkang pagsusunog sa kanyang bahay. Nung kinuha iyon ng ating mga kapulisan, dinala dito at pinatest sa crime lab ng Lingayen. So it turned out to be positive. Sa panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa sospek, sinabi nitong nagawa lamang umano nitong silaban ng kurtina sa kanyang bahay dahil pinagbabawalan daw siya ng kanyang mga kapitbahay na magsunog ng basura sa kanilang lugar. Para umalma po sila para malaman ko kung sino yung mga nagbabawal sa akin magsunog ng basura doon. Bakit ako pinagbabawalan na gano'n? Siyempre may mga bata doon. Mahaharap ang sospek sa reklamong unjust vexation at kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Arestado ang 7 lalaking iligal na nangingisda sa dagat ng Morong, Bataan. Sakay ng 3 bangka, naaktuhan ang mga sospek na nangingisda sa Barangay Sabang. Nasabad sa kanila ang 100 kilo ng dilis na may halagang 6,000 piso. Na-turnover na yan sa lokal na pamahalaan. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa anti-illegal fishing dahil hindi sila rehistradong mangingisda sa lugar. Wala silang pahayag. May trending daw na Petizen, ang isang marine park sa Subic Bay Freeport Zone. Taob ang entry nyo sa giniling trend paandar ng sea lion na si Sophie. So full of energy mula sa pag-lip sync hanggang sa paggiling kasama ang mga trainer. Dahil hindi carry sa baywang, shake it off si Sophie sa kanyang mga flipper. Ang video ng sea lion viral online with 16.5 million views. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.